Magandang tanong ito ni Brother Jerry Castillo. Ang sabi niya, tanong po, sino po ang nakausap ni Abraham noong siya ay nakikipagtawaran sa bilang ng matuwid para hindi wasakin ang Sodoma at Gomora? Si Kristo po ba o ang Diyos na Ama? Pakisagot naman po. So magandang tanong po ito, mga kapatid. Kasi alam natin na ang kausap ni Abraham doon, Brother Gomer, ay Diyos eh. Ano po? Correct. Tingnan nga natin mga kapatid, puntahan natin yung Genesis chapter 18. Dito ito nagsimula eh. Sa chapter 18 ng Genesis, ay makikita po natin dito na nagpakita yung Panginoon. Diyan sa verse 1, nagpakita ang Panginoon sa sa punong insina sa Mamre. Tapos, nakita po ito ni Abraham. At kung itutuloy-tuloy lang po ninyo, ay, sige, basahin na nga lang natin ito. Verse 1, tuloy-tuloy ko lang, basahin ko lang. At napakita ang Panginoon sa kanya sa punong insina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. Verse 2, at tinitingnan ang kanyang mga mata at nagmalas at narito 3 lalaki at nakatayo sa tabi. At pagkakita sa kanya ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tulda at yumukod siya sa lupa. Doon sa verse 3, at nagpagkasabi, Panginoon ko, kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay dinamamanhi ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. So ito ano natin yan. Alam natin yung nangyari dito, pinakain pa ni Abraham. Ito ay 3 lalaki. Isa po dito ay tinatawag ni Abraham na Panginoon. Tinatawag yung salitang Panginoon ay YHWH yun. At hindi sinasaway si Abraham. So, ibig sabihin, ito ay Diyos. Kasi pagdating sa verse 13, dyan din, at sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganak na matanda na ako. Ayan. So, talagang Diyos po yan, mga kapatid. Kapag itinuloy po natin sa verse 20, sabi diyan, at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, 21, ay bababa ako ngayon, at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. Tapos, bago bumaba, ang Diyos po ang nagsasalita ho rito, sa verse 20. Pagdating sa 22, at ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagtungo sa Sodoma. Datapos si Abraham ay nakatayo sa harapan ng Panginoon. Ito na. Tingnan nyo yung dalawa, umuna na. Ito yung mga anghel. Naiwan ngayon kasi nakikipagtawaran pa kay Abraham. Ito na yung tinatanong. So, lagpasan natin ito kasi yung kanilang bargaining po dito, mga kapatid, ay nangyari hanggang doon sa last verse ng chapter 18. Okay? Pagdating sa verse 19, mga kapatid, alam na po na natin ang nangyari. Ngayon, ang gusto kong ipapansin ho dito ay pagdating po rito sa pagsunog na, nung pababain na yung apoy. Chapter 19, verse 23. Ito na po mga kapatid, ang sabi, 19:23. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Sor. Umalis na po sila Lot dito, tapos ilumingon yung asawa niya, naging haliging asin. Pagdating sa 24, ito pansinin niyo po mga kapatid. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora. Yung pong Panginoon dito, ay yan, YHWH yan, Yahweh. So, yung nagpaulan sa Sodoma at Gomora ng Panginoon, yung Panginoon dito na unang binabanggit ay naroon siya sa Sodoma at Gomora. Ito yung nakipagtawaran kay Abraham. Diyos siya eh. Ngayon, nasabi po rito, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asopre at apoy mula sa, saan daw? Mula sa Panginoon na buhat sa langit. So, mayroong Panginoon na nasa langit. Okay? So, yung isang Panginoon nasa Sodoma at Gomora, ito yung nakausap ni Abraham, at mayroong isang Panginoon na nasa langit. Doon galing yung apoy. Pinaulan ng Panginoon na nasa Sodoma at Gomora,
Yung apoy naman ay galing sa Panginoon na nasa langit. So meron po ditong dalawang Lord. Kaya ang tanong, sino yon? Yung ama o anak? Siyempre po, yung anak, si Kristo po yung nakausap ni Abraham. Kaya nga, natuwa si Abraham, sabi niya, nang nakita yung araw at natuwa. Kasi siya rin yung nangako kay Abraham eh. Bago pa sila nagkatawaran, ay pinangakuan na siya na makakaanak. Natawa nga lang si Sarah. Kaya hindi kinatuwa ng Panginoon. So, ito yung walang duda, Brother Gomer, na yung Diyos doon na nakipag-usap kay Abraham ay si Kristo. Tama, Brother Johnson. At saka, madali hong, madali hong solusyonan kung tayo po ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-i-exist na doon pa sa lumang tipan. Ay, ang malaki lang naman problema dyan, Brother Johnson, kapag hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay nag-i-exist na noon pa. Yan. Yun. Pero kung tayo po ay naniniwala na ang ating Panginoon ay nag-i-exist na doon pa sa lumang tipan, may pre-existence na po siya. At siya po ay Diyos. Abay, madali yung paniwalaan na itong nakausap ni Abraham na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ay bakit po natin masasabi na ganon? Kasi nga, mula din sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa Juan 1:18, ay ang wika niya ay ganito eh. O, tingnan po ninyo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang tinutukoy niya dito ay walang iba kundi yung Ama. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ay kung totoo ito na walang nakakita sa Ama, abay sino nga ho yung nakita doon ni Abraham? Yan. Kaya maliwanag kung atin pong paiiralin natin yung logic, ay maliwanag ho na ang ating Panginoong Jesucristo yung nagpakita kay Abraham. Wala na hong iba. Kasi nga, ang ating Panginoong Jesucristo naman talaga ay nag-i-exist na eh. Noon pa. Ang sabi nga doon sa unang Korinto 10, ang talata ay umpisan natin sa 2. Ito yung karanasan ng mga Israelita, ng bayan ng Diyos. Lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. 3. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. 4. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. So maliwanag po na sa Old Testament ay talagang ang ating Panginoon po ay nag-i-exist na bago pa man siya magkatawang tao, Brother Johnson. Kaya noong sabihin nga nung ating Panginoon sa mga Hudyo na nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nagalak at natuwa. Hindi nga makapaniwala yung mga Hudyo, Brother Johnson. No? Puntahan nga natin yung talata na yun, sandali. Sa Juan 8:56 na lang siguro. Ang sabi diyan, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. At nakita at natuwa. Pansinin po ninyong mabuti ito mga kapatid. Sabi ng Panginoon, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. So ang nakakita si Abraham. Sino nakita? Ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya. Ngayon, nasagot ng mga Hudyo, dahil nga hindi sila makapaniwala na naman dito sa sinabi ng Panginoon. Ano sagot? 57. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Tingnan nyo, minali nila yung sinabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, nakita ni Abraham. Abay, nung mga Hudyo na sabi, nakita mo si Abraham? Wala ka pang 50 years old. Ano? Oo nga naman. Kung titingnan mo nga, Brother Johnson, kaya nga dito, dapat mag-isip yung mga INC. Kasi kaparehas sila ng kaisipan ng mga Hudyo, Brother Johnson Kasi ang kaisipan ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Jesucristo, umiral lang noong ipanganak nga ni Maria. Sabi nga doon sa isang talata, doon sa 6 ng Juan kilala namin ang kanyang ina. Kilala namin ang kanyang ama at yung kanyang mga kapatid ay nandito sa atin. Sabi nila. Ibig sabihin, alam nila na ang ating Panginoong Jesucristo, anak ni Maria. Kaya ang sabi nila, wala ka pang 50 taon Tapos nakita mo si Abraham? Hindi ho ba literal na usapan yan? Kaya anong sagot ng Panginoon?
Oy, wala akong sinasabing ganyan. Yung bang sabi ng Panginoon? Hindi ho eh. Hindi yun ang sagot ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ayun, pinapatunayan niya talaga. Alam mo yung ego emin na yan, nag-i-exist na ako, umiiral na ako bago pa ipanganak si Abraham. Yun. Kaya anong sinabi ng ating Panginoon yan, ginamit niya nga yung termino na yan. Anong ginawa ng mga Hudyo? Tuloy, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya. Ayun, babatuhin siya. Ay kasi nga, isipin mo ba naman, sabihin mo na wala ka pang 50 years old, nagkita kayo ni Abraham, tapos ang sasagot niya ay sa halip na itama niya, naku, wala akong sinabing ganyan. Ay hindi. Ang sinabi niya, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, umiiral na ako. Ayun, ang katotohanan dyan, Brother Johnson. Kaya, maliwanag na doon sa experience ni Abraham sa lumang tipan at kay Sarah, maliwanag ho na ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpakita sa kanila, Brother Johnson. Okay. May tanong dito si Bongski. Paano to? Baka magtampo sa atin pagka hindi natin sinagot. Sabi po niya rito, Brother Gomer, pahabol na tanong. Pahabol talaga eh. Hindi na daw bumalik si Kristo sa sinagoga noong nabuhay siya, kaya wala na ang sabat at ipinako na sa cross. Oh. Talagang hindi na yung kausap niya, hindi na masabi na wala na sabat nung namatay siya kasi meron mga Maria. Oo, gumawa ng paraan, ibig sabihin, yung nabuhay na, hindi na bumalik sa sinagoga. Paano na kayo nalaman? Paano niya nalaman? Doon ba siya? Buti ko isusulat lahat. Tanong mo doon sa nagsabi kung paano niya nalaman. Oo nga. Kung isusulat yung lahat ng ginawa ng ating Panginoon, di na magkakasya eh. 'Di ba? Sabi doon sa huling chapter ng John, marami pang ginawang ating Panginoon na kung susulatin ay chapter 21 verse 25 ng John. Sabi po diyan, at meron ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Biro mong kadami nun. Sigurado tayo. Kasi bago siya, kung wala na kasi yun, dapat wala nang pagtitipo ng Sabado sa mga alagad. Si Pablo, pinakamasipag magsulat sa mga kapatiran. Brother Gomer. Yun na nga ang problema, Brother Johnson. Hindi na daw bumalik sa sinagoga. Ang problema kung paano niya nalaman. At kung halimbawa naman, walang nababasa, meron ba namang nabasa na linggo na siya bumalik sa sinagoga? Ayun. Ang meron tayong mababasa, yung mga alagad na yung Kristyanismo na naitadigyo ng mga alagad. Yun. Sige. Nagkatipon sila. Araw pa rin naman ng Sabado eh. O isa-isahin natin yung mga talata. 13, gawa. Umpisahan natin sa gawa 13, 14 muna. 13. Yan. Datapwat sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioca ng Pisidia at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ayan. Yan po ay sila Apostol Pablo yan, Brother Johnson ha. At nagsiupo. Okay. Ibig sabihin, nag-attend sila ng pagsamba, Brother Johnson. Ngayon, sa 15, basahin natin yung talatang 15. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at mga propeta, tandaan po natin, yung pong pagbabasa ng kasulatan, ng kautusan at mga propeta, bahagi po talaga yan ng pagsamba, Brother Johnson, ng mga Israelita. Talagang tuwing Sabat, ginagawa po yan, yung pagbabasa talaga. Mayroong time sa Sabat. Kaya nga doon sa Lucas, yun din yun eh. Nung binasa ng ating Panginoon yung Isaias doon sa Lucas 4:16, yun din yung portion ng pagbabasa ng kasulatan. No? Dito sabi, pagkatapos ng pagbabasa ng kautusan at ng mga propeta,
Ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan ay magsalita kayo. Ayon, dito nagkaroon ng pagkakataon na magsalita si Apostol Pablo at itinuturing naman siyang kapatid. So nagsalita siya, Brother Johnson. So mahaba yung kanyang pangangaral na ginawa. And then, pagdating doon sa 42, ano sabi po dito? So, kung titingnan po ninyo yung pagkasunod-sunod na pangyayari, itong araw na ito, nung nangaral si Apostol Pablo sa sinagoga, Sabat. Okay? Tapos, ang sabi dito sa 42, nung matapos na yung kanilang pagpupulong at pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito bukas. Kasi yun na yung pagpupulong. Talaga. Hindi na Sabado. O, di ba? Kasi wala tayong nabasa na bumalik pa si Kristo sa sinagoga. Yung bang nababasa natin dyan? Hindi ho eh. From Sabbath, doon sa verse 14, nagsiupo si Pablo, nangaral, at pagkatapos nung kanilang pagsamba, nung kanilang worship, pag-alis nila ay kanilang ipinamanik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Hindi naman bukas. Ay kung merong pagtitipon sana, kinaumagahan ng araw ng linggo, eh di sana sasabihin bukas. Eh kaso hindi. Sabat na susunod uli. Verse 43. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe. Nasa pagsasalita sa kanila ay hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Verse 44. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ay maliwanag, Brother Johnson, na kahit wala akong nabasa na ang ating Panginoon ay bumalik sa sinagoga nung siya ipagkatapos mabuhay na maguli. Hindi nangangahulugan doon na natapos na yung pagkakatipon tuwing Sabat. Oo. Ay dito sa gawa ay napakaraming pagkakatipon ng Sabat. Ang problema ko lang sa mga galit sa Sabat, Brother Johnson, sa dami ng talata sa gawa tungkol sa pagkakatipon ng Sabat, abay ang pinanghawakan yung malabong talata na nasa gawa 20 ang talata 7 at yun na daw ang dapat sundin. Nag-iisang talata. Nakita po ninyo yon sa dami ng talata na tumutukoy sa Sabat dito sa gawa, abay ang talagang pinanghawakan at pinaggigit-gitan ay yung isang malabong talata, mga kapatid. No? O isa pang talata, 16:13, diyan din sa gawa. Kung talagang wala ng pagkakatipon, 16:13. O sa 12 muna. Mula doon ang Pilipos na isang bayan ng Macedonia na siyang una sa purok, lupang nasasakupan ng Roma at nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. So isinasalaysay dito ni Apostol Pablo yung paglalakbay nila bilang misyonaryo. Oh? And then pagdating ng 13, anong sabi niya? At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog. Wala akong sinagoga. Oh, na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan. Yon. At kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nagkatipon. So talagang Sabat nagkakatipon, Brother Johnson, kahit walang sinagoga eh. Tama. Nakita nyo po yan? Iyan ang mas matibay na ebidensya na talagang pagsabat sapagkat iniutos nga ng Diyos na alalahanin upang ipangilin. Yan po ang ginagawa ng mga tunay na Kristiyano, Brother Johnson. Yan. Okay. So, ayan Brother Bongski, ha? Wala kaming utang sa'yo. Basahin ko lang yung sinabi niya po dito ni Brother Lexter. Sabi niya, mabuhay po kayo na nagiging tulay upang maunawaan ang katotohanan. Praise God. Salamat, Brother Lexter. At